Hollywood TV. Alas 5 pa lang ng madaling araw ay tinatahak na ni Stella ang kahabaan ng North EDSA. Minamaneho niya ang lumang Mitsubishi Lancer na ipinamana sa kanya ng kanyang inang si Sally mula nang makabili ito ng van. She started driving when she was in third year college. She had to learn dahil walang ibang aasahan ng kanyang ina. Sila na lamang ang magkasama sa buhay. Sa naalala ay biglang umantak ang puso niya. The thought of her father and brother flowed instantly in her mind. She was barely 12 when his father died in an ambush. Sundalo ito at namatay habang nasa isang misyon sa Mindanao. She was a daddy's girl. Ininda ng kanyang ina at ng kuya niya ang pagkamatay ng daddy niya. Pero mas matagal siyang nagluksa kaysa mga ito. Her mother was a born survivor and a fighter. Palagi nitong sinasabi na may dahilan ng bawat bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao. She would always remember her father hugging and kissing her, even if she was a big girl already. Nang mag-graduate siya sa elementarya bilang salutatorian, umiyak siya ng umiyak habang sinasabitan siya ng medalya ng kanyang ina. She wished her father was there. Sa bawat okasyong dumaraan, Christmas, New Year, birthdays, naluluha siya. It had been a painful memory to lose her father, whom she considered her hero. Naging malulungkutin siya mula noon. Mas gusto niyang magkulong na lang sa kwarto at magbasa ng magbasa. Noong high school na siya, unti-unting nakalimutan niya ang lungkot dahil sa mami niya at sa nakatatandang kapatid na si Steven. Dahil 7 taon ang tanda ng kuya niya sa kanya, umakto itong ama sa kanya. He was always there for her. He made it a point to make her laugh. Ipinapasyal siya nito, ibinibili ng paborito niyang flavor ng ice cream, at hinahayaan siya nito kung ano ang gusto niyang panoorin kapag sabay silang nanonood ng TV. Lahat ng pang-spoil ng daddy nila sa kanya ginawa rin nito sa kanya. Pati ang pagsusuklay ng buhok at pagpipigtail sa kanyang buhok na nakasanayang gawin ng daddy niya sa kanya ay pinag-aralan ding gawin ng kuya niya sa kanya. He had been her protector and her best friend. Pero tulad ng daddy niya ay iniwan din siya ng kuya niya. Kakapasok lang nito sa pagpupulis nang mabaril ito sa isang operasyon laban sa mga kidnapper. Naratay ito ng 1 linggo sa ICU bago ito binawian ng buhay. She was so devastated then. Muling naranasan niya ang matinding lungkot at sakit ng kalooban. Para siyang nawalan uli ng isang ama. Sinabihan na niya noon ang kanyang kuya na huwag na itong magpulis. Pati mami niya ay pinilit niya noon na pigilan ang kanyang kuya na magpulis. Pero ang sabi ng kanyang ina, ang kapalaran ni Juan ay hindi kapalaran ni Pedro. Her mother was wrong. Iisa ang kapalaran ng kanyang ama at ng kanyang kuya. Parehong nasawi ang mga ito sa pakikipaglaban. Nang mamatay ang kuya niya, labis na nagdalamhati ang kanyang ina. Pero eventually, natanggap din ito ang lahat. Ang sabi nito, proud ito sa kuya niya dahil namatay ang huli na isang bayani tulad ng daddy niya. She found that absurd. Kung iba ang linya ng trabaho ng mga ito, maaaring buhay pa ang mga ito. 2 mahal niya sa buhay ang nawala sa kanya dahil sa tungkulin ng mga ito sa bayan. Hanggang ngayon kapag naiisip niya ang mga nangyari sa mga ito, parang dinudurog ang puso niya. Because of that, she swore she would not fall in love with a man in uniform. Dahil kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ina. Pinilit niyang palakasin ang kanyang loob. She had learned to be tough when making decisions. Mabuti na lang at matatag din ang kanyang ina. Kahit paano malaki ang nagawa nito para matuto siyang maging matapang sa pagharap sa buhay. May grocery store ang mami niya na siyang pinagkukunan nila ng kanilang ikinabubuhay. Katatapos lamang niya ng kursong BS Biology. Iyon ang kinuha niyang kurso dahil pangarap niyang maging obstetrician balang araw. Iyon din ang gusto ng daddy niya noon para sa kanya. Ikaw ang pinakamagandang doktora paglaki mo anak. She remembered him say to her. Muling nanlabo ang mga mata niya pagkaalala sa kanyang ama. Kumurap-kurap siya para pigilan ang nagbabantang pagpatak ng kanyang mga luha. Enough of loneliness. She had to move on. Ang sabi nga ng kanyang ina, wala na raw magagawa ang pagmumukmuk niya. Kaya nga siya papunta ngayon sa kabanatuan ay para ituloy ang pag-aaral ng medisina.
Kung iaasa lang niya kasi ang pag-aaral sa kita ng grocery at kaunting perang naipon niya, baka hindi kayanin niyon ang gastos. Mag-i-enroll na siya sa isang buwan sa UST College of Medicine. Nakapasa na siya sa entrance examination. Kakausapin niya si Tia Consuelo, ang matandang dalagang pinsan ng mami niya na ibenta nila ang lupa ng kanyang lolo. Nag-iisang anak ng mami niya. Nang magpakasal ito sa daddy niya, ipinaubaya nito ang 5 ektaryang lupa nito kay Tita Consuelo. Sa Maynila na kasi nanirahan ang mami at daddy niya. Niyog, mangga at saging ang mga nakatanim sa lupa ng mami niya. Ang kinikita ng mga halaman at punong nakatanim doon ay kinabubuhay ni Tia Consuelo. 2 lang ang tauhan doon. Kung minsan, kapag malaki ang kita, pinadadalhan ni Tia Consuelo ang share ng mami niya, kahit hindi ito hinihinga ng mami niya. Sa kanyang pagkakatanda, 3 taon na ang nakalipas mula nang huling pumunta roon ng mami niya. Nagbas lang sila noon, pagkatapos ay sinundo sila ni Tia Consuelo sa bayan gamit ang jeep na kakilala nito. Noong 1 taon ay nagtungo roon ng mami niya para nga ipaalam ang balak nitong pagbebenta sa lupa pero wala pang linaw iyon. Nagpasya siyang umuwi rin para hikayatin si Tia Consuelo na sumama sa kanya sa Maynila para doon na ito manirahan pagkabenta ng lupa. Tutal ay nag-iisa naman ito sa buhay. Hindi alam ni Tia Consuelo na darating siya roon. Wala kasi itong telepono na matatawagan sana nila para maipaalam na darating siya. Pero okay lang naman iyon sa kanya. Ibinigay ng mami niya sa kanya ang direksyon papunta roon. Gusto rin niyang mag-unwind sa probinsya kahit 2 linggo lang ang itatagal niya roon. She felt she needed rest pagkatapos ng 4 na taong pag-aaral niya sa kolehiyo. Kahit paano ay gusto rin naman niyang maranasan ang buhay probinsya. Dahil kapag nabenta na ang lupa nila, wala na silang probinsyang uuwian. Ilang damit at personal na gamit lang ang kanyang dala. Isang malaking backpack at isang carry-all ang pinaglagyan niya ng kanyang mga gamit. Ang unang plano nila ng mami niya ay magbabas na lang siya papunta roon. Pero dahil 1 beses lang daw ang biyahe buong maghapon mula sa syudad ng Cabanatuan hanggang sa Sitio Manggahan kung saan naroon ang lupa nila at bahay ni Tia Consuelo, nagsuggest ang kanyang ina na dalhin na lang niya ang kotse. Maayos naman ang makina ng kotse. Kapapalit lang din ang mga gulong niyon. Ibinili nito sa kanya na ipacheck ang mga gulong sa bawat gasoline station na madadaanan para siguradong hindi mafa-flat ang mga iyon. Sanay naman siyang magmaneho ng malayuan. Naranasan na niya magmaneho mula Maynila hanggang Baguio. Kinasal doon ang isa niyang pinsan sa father side at isa siya sa mga abay. 2 pinsan niyang babae ang kasama niyo noong magbiyahe siya. Pero sa pagkakataong iyon lang siya bumiyahe ng walang kasama. Hindi naman kasi pwedeng sumama ang mama niya dahil walang maiiwan sa grocery store. Ibinigay lang nito sa kanya ang sketch ng lugar at address ng bahay ni Tia Consuelo para siguradong hindi siya maliligaw. Her excitement grew as the sun started to shine. Alam niyang malakas ang kanyang loob. Pero hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng ganoon katinding lakas ng loob. Marahil ay dahil kailangan niyang mag-outgrow ang loneliness at longingness sa pagkawala ng 2 mahal niya sa buhay na dapat ay magpoprotekta sa kanila ng mami niya. Marahil ay nakatulong sa pagkakaroon niya ng lakas ng loob na may alam siya sa self-defense. Ine-enroll siya ng daddy niya sa taekwondo at karate class noong elementary siya. She was a karate black belter back in high school. Her father would always remind her to be alert. Marahil ay nihanda rin siya nito dahil bilang sundalo, alam nitong laging nasa peligro ang buhay nito. Sa biyahe niyang yun ay may dala siyang maliit na lanseta sa bulsa ng kanyang bag at buhangin na nakalagay sa maliit na garapon. Kung mayroon mang magkakamaling gawan siya ng masama, sisiguruhin niyang hindi iyon magtatagumpay. Gayunman kahit wala ang mga armas niyang iyon ay sigurado siyang magiging ligtas ang biyahe niya dahil ipinagdarasal ng mami niya na maging ligtas at mapayapa ang biyahe niya. Nakalagpas siya sa tollgate ng North Luzon Expressway nang wala siyang pag-aalinlangan o takot na nararamdaman. Nasa parte na siya ng Bulacan nang makaramdam siya ng gutom. She parked her car and decided to have breakfast in one of the fast food chain along the highway. Pagkakain ay dumaan siya sa gasoline station at nagpakarga ng gasolina. Ipinacheck na rin niya ang mga gulong. Pagdating niya sa Sitio Manggahan ay saka niya tatawagan ang mami niya. Pakanta-kanta pa siya habang binabagtas ang kahabaan ng kalsada.
She never knew driving alone that far would be fun and exciting. Tamang-tama ang oras na sinabi sa kanya ng mami niya. Bago pa sumapit ang alas 8 ay lumagpas na siya ng Pampanga. In less than 2 hours, papasok na siya ng syudad ng Cabanatuan. Mula roon, mahigit 1 oras pa ang tatakbuhin niya bago marating ang Sitio Manggahan. Kahit nangangawit na ang mga kamay at paa niya ay hindi niya iyon inalintana. Pagkalipas ng mahabang pagmamaneho niya ay nakita rin niya sa wakas ang mataas na arko na may nakasulat na "Welcome to Cabanatuan." Pagdating niya sa syudad ay tatalontanin lang niya ang isang mahabang kalsada. Pagdating niya sa dulo niyon ay liliko siya sa kaliwa kung saan ang tumbok niyon ay ang Sitio Manggahan. Halos kabisado na niya ang direksyong ibinigay ng mami niya. Madilim ang kalangitan. Dalangin lang niyang huwag umulan hanggat hindi siya nakakarating sa kanyang pupuntahan. Nakahinga siya ng maluwag na makalagpas siya sa syudad nang hindi bumubuhos ang ulan. Maya-maya pa ay binabagtas na niya ang mahabang kalsada. Madalang ang sasakyang dumaraan doon. Ayon sa mami niya, isang jeep lang daw ang bumabiyahe roon sa umaga at isa sa hapon kapag naiwan sa biyahe ang isang pasahero, maglalakad na lang iyon patungo sa sitio. Mahigit 5 kilometro ang layo niyon mula sa entrada ng mahabang kalsada. 2 sasakyan lang ang nakita niya sa kalsada na sinusundan niya, isang private owner type jeep at isang lumang kotse. Walang sasakyang sumusunod sa kanya. Naramdaman na niya ang katahimikan ng lugar. Hindi niya alam kung mapagtitiisan niya ang katahimikan sa Sitio Manggahan. Pero bakit naman hindi? Hindi ba't iyon ang nais niya? Ang mag-unwind kahit saglit bago sumabak sa mas mahirap na level ng pag-aaral? Kaya nga nagpresenta siya sa mami niya na siya na lang ang uuwi roon. Napakunot-noo siya nang mapansin na lalong dumidilim ang kalangitan. Tuluyan ang natakpan ng araw ang makakapal na ulap. Maya-maya pa ay pumapatak na ang malalaking butil ng ulan sa bubong ng kotse niya. Palakas iyon ng palakas. Bumuntong hininga siya. Pasado alas 10 pa lang ng umaga pero parang gabi na. Nataon pa na matataas at malalagong tubuhan ang nasa magkabilang panig ng kalsadang tinatahak niya. Dalangin niyang marating niya ang pupuntahan niya sa lalong madaling panahon. Kung madalim na kanina ang paligid ay lalo pa iyong dumilim na sinasabayan pa ng malakas sa pagbuhos ng ulan. Nagsimula na siyang kabahan. Nahihirapan siyang imaniobra ang kotse niya dahil hindi niya makita ang daan. Pero ayaw niyang ma-stuck doon. She continued driving. Walang ano-ano'y biglang naramdaman niyang lumusot ang 2 gulong ng kotse niya sa malalim na lubak ng kalsada. Sinubukan niyang tapakan ng mariin ang silinyador para iahon ang gulong ng kotse pero bigo siya. "Oh God!" sambit niya. Lumingalinga siya. Ang owner type jeep at ang kotseng sinusundan niya kanina ay hindi na niya matanaw. Napalunok siya. Panic began to grip her but she ignored it. Agad na hinagilap niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng carry-all niya. She would call her mother. Subalit ng aktong idadial niya ang numero ng cellphone ng mami niya ay walang signal. Muli ay nakaramdam siya ng panic. Pero naisip din niyang baka walang mangyayari sa kanya kung magpapanik siya. Inisip na lang niyang makakaalis din siya sa lugar na iyon kapag huminto na ang ulan. Subalit ang pinapakaasam niyang pagtila ng ulan ay tila malabong mangyari. Pinatay niya ang makina ng kotse niya bago bahagyang ibinaba ang tinted na bintana niyon para hindi siya masuffocate. Pataas ng pataas ang tubig ulan sa kalsada. Kalahati na ng gulong ng kotse niya ang lubog. Kapag hindi pa huminto ang ulan, aabutin na ng tubig ang floor at makina ng kotse niya. Lalong hindi na siya makakaalis doon. Wala sa sariling lumabas siya ng kotse niya. Hindi na niya alintana kahit mabasa siya. Kapag kuway bumalik uli siya sa loob ng kotse niya at umupo. Easy Stella, easy. Pagpapakalma niya sa sarili. Another 30 minutes pass. Wala pa ring dumaraang sasakyan pero medyo humihina na ang buhos ng ulan. Kung may daraang sasakyan maglalakas loob na siyang makihitch. Kinuha niya ang lanseta mula sa bulsa ng bag niya at isinukbit iyon sa bewang niya. Ibinulusan na rin niya ang maliit na botelya ng buhangin. Kung masamang tao man ang nakasakay na mahaharang niyang sasakyan, kahit paano ay may magagamit siyang sandata. Pwede niyang iwan muna ang kotse niya roon. Babalikan na lang niya iyon kapag nakarating na siya sa bahay ni Tia Consuelo. Panay ang tingin niya sa unahan at likuran niya. Sana ay may mabuting loob na tumulong sa kanya. Walang ano-ano ay may natanaw siyang paparating na kotse. Itim na Honda CR-V iyon.
Napalunok siya. Taimtim siyang umusal ang maikling panalangin na sana'y mabait ang may-ari niyon at tulungan siya. Mabilis na umibis siya sa kanyang kotse at humarang sa daan kahit malayo pa ang kotse. Bahala na. Mula sa malalim na pag-iisip ay naagaw ang atensyon ni Victor ng babaeng nakaharang sa daan. Napakunot-noo siya. Napansin niya ang kotse malapit dito. Agad niyang naisip na nasiraan ang sasakyan ng babae. Bihira ang sasakyang dumaraan sa lugar na iyon lalo na kapag umuulan dahil mabilis tumaas ang tubig doon. Doon kasi umaagos ang tubig mula sa sapa sa dulo kapag malakas ang ulan. Kaya nga huminto muna siya sa bayan kaninang kalakasan ng ulan. The woman was wearing a white long-sleeved sports collared blouse and a pair of black jeans. Basang-basa na ito sa ulan. Ngunit sa kabila niyon ay napansin niyang maganda ito. Maayos ang pagkakatirintas ng mahabang buhok nito. Nasisiguro niyang dayo ito roon. Iwinagayway ng babae ang kamay nito. Nagminor siya ng malapit na siya rito. Sa kaniya ibinaba ang bintana ng kanyang kotse. Lumapit ito sa kanya. Noon niya napagmasdan ng husto ang anyo nito. Mas maganda pala ito sa malapitan. Walang bahid ng make-up ang mukha nito. Natural na pinkish ang makinis na pisngi nito at mamula-mula ang mga labi nitong walang bahid ng lipstick. She looks so young and naive in her pigtail. Inignora niya ang estrangherong atraksyon na nararamdaman niya para dito. Mama, anang babae. Hinaplos nito ang mukhang basa ng ulan. Tila nag-isip pa ito ng sasabihin. Nasiraan ka? Agad na tanong niya. Hindi ko maialis mula sa pagkakalubak ang mga gulong ng kotse ko. Anito, kung pwede sana tulungan mo naman ako. Hindi niya alam kung bakit parang hinaplos ang puso niya sa kaawa-awang anyo ng babae. Sure, aniya. Agad siyang bumaba ng kotse niya at nilapitan ang kotse nito. Umupo siya sa driver's seat niyon. May kung anong hindi niya maipaliwanag na damdamin na lumukom sa kanya nang makaupo siya sa driver's seat ng kotse nito. Ipinilig niya ang ulo. Nilingon niya ang babae. Susi, iniabot nito iyon sa kanya. The moment her hand touched his, he felt a tingling sensation deep within him. Damn, ano bang nangyayari sa akin? He was not the type of man who easily get attracted to women. Bagaman isa siyang sundalo, hindi siya ang tipong mapaglaro sa mga babae gaya ng impresyon ng marami sa mga tulad nila. He only had 2 past relationships and both were serious. Ang isa ay nung PMA cadet pa lang siya at ang ikalawa ay 2 taon pa lang nakakaraan. Hindi nga lang siguro parehong laan sa kanya ang 2 babaeng nakarelasyon niya, kaya hindi sila nagkatuluyan. Ang unay hindi siya nahintay na makatapos sa PMA, nakipaghiwalay ito sa kanya at nag-asawa ng iba. Ang pangalawa naman ay piniling pumunta sa Amerika para doon mag-aral ng medisina. Sa pangalawang pag-ibig siya mas nasaktan. Inakala kasi niya na sa kasalan na mauuwi ang pag-iibigan nila pero hindi iyon nangyari. Ngayong magte-30 anyos na siya, wala pa ulit siyang napupusuan. Bagamat handa na uli siyang magmahal at pinipilit na rin siya ng kanyang ina na mag-asawa na dahil siya na lang ang walang asawa sa kanilang 5 magkakapatid. Wala pa siyang nakikilalang babaeng muling magpapatibok ng kanyang puso. He didn't want to get involved with a woman in a temporary and non-committal basis. Gusto niya, kapag nagmahal uli siya, diretso na sa kasalan. Dilingon uli niya ang babae. Umaambon-ambon pa rin. Ano, mama? Tanong nito. He shrugged his shoulders. Kapag kuway isinuot niya ang susi sa keyhole, pero ayaw umandar ng makina. Nilingon uli niya ang babae. Miss, ayaw mag-start. Nakita niya ang paglunok ng babae. Paano kaya? Nag-isip siya. Saan ka ba? Dayo ka rito? Magkasunod na tanong niya bago umibis at humarap dito. He realized how tall she was. Halos lagpas sa balikat niya ang taas nito. Sa Sitio Manggahan. Napakunot ang noon niya. Sitio Manggahan? Sa kabilang ibayo yon ah. Mali ang way mo. Dapat kumanan ka sa unang kanto. Napamaang ito. Pero, oh my God, mali nga. I turned left. Dapat nga pala kanan. Nakakunot ang noon nito sabay kagat sa pang-ibabang labi. She was damn sexy in that gesture. Napalayo ka, miss.
Napahawak ito sa batok bago hinaplos ang magkabilang dulo ng buhok na nakapigtail. She was even cuter in that gesture. Kung gusto mo, ihahatid kita sa pupuntahan mo bago ako umuwi sa amin. Ewan niya kung ano ang nag-uudyok sa kanya para gawin ang gayon samantalang naghihintay na ang kanyang inang si Aling Bising sa pagdating niya. May sakit ang nanay niya kaya tuwing may pagkakataon ay dinadalaw niya ito. Palagi naman itong pinupuntahan ng dalawa niyang kapatid na babae na may kanya-kanyang pamilya na tagaroon lang sa Kabanatuan. Pero nangako siyang dadalawin ito palagi. Katulong lang ang kasama nito sa bahay. Talaga? Thank you. Nilingon nito ang kotse nito. Kaya lang, paano kaya ang kotse ko? Ngumiti siya. May kaibigan akong mayroong talyer sa Kapitolyo. Tatawagan ko na lang para mahila ang kotse mo. Kung may dala akong panghila pwede sana kaso lang wala. Nakatingin lang ito sa kanya. Wari ay tinatansya nito kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Don't worry miss, hindi ako masamang tao. You can trust me. Aniya, I'm a soldier. May pag-aalinlangan sa mga mata nito. I know. You know? Nakafatig ka. Anito sabay tingin sa pantalong suot niya. Ngumiti siya. Hindi na kasi ako nakapagpalit, Aniya. I'm Captain Miranda. Captain Victor Emmanuel Miranda. Itinaas niya ang kanyang kamay. Tawagin mo na lang akong Victor. Tiningnan muna nito saglit ang kamay niya bago tinanggap ang pakikipagkamay niya. Estela. Her hand was soft. Pakiramdam niya may kung anong sensasyong dumaloy sa kaibuturan niya nang mapaloob ang malambot na kamay nito sa malaking kamay niya. Basa at malamig ang kamay nito pero may init na dumaloy mula roon at gumapang sa kaibuturan niya. The touch was electrifying. Looking at her angelic oval face, he could say she was very young. Sa tansya niya ay 20 anyos pa lamang ito or mas bata pa. A college student perhaps seeking for an adventure. She was more than pretty. She was beautiful. She was fresh looking with kissable lips. At mukhang mayaman ito base sa makinis na kutis nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Where the hell did that thought come from? Hadn't he just assured her she could trust him? It had been a long time since he went out with a woman, but he wasn't that desperate to get attracted with a woman he had just met. Kagagaling lang niya sa isang combat training sa Mindanao, pero hindi ibig sabihin niyon na isinantabi na niya ang prinsipyo niya pagdating sa babae. He wouldn't be Victor Emmanuel Miranda if he was not respectful to women. Iyon ang tatak niya bilang lalaki at isang sundalo. Kaya nga naiinis siya sa ibang mga lalaki, partikular sa mga kasamahan niyang sundalo kapag nakikita niya ang mga ito kung paano mag-take advantage sa mga babae. Women were to be loved, protected, and cherished. He shook his head and looked at her. It's nice to meet you even in an unpleasant situation, Aniya. Estela shivered when she felt Victor's semi-callous hand enclose hers. Agad niyang binawi ang kanyang kamay dahil parang nakadama siya ng kakaibang sensasyong dulot ng pagkakadaop ng kanilang mga palad. Oo nga, it's a very unpleasant situation. Ngumiti siya ng tipid. Another look at him and she knew she was safe in his arms. In his arms? What made her think of that? The last thing she needed was think about his man. Considering that he was a soldier, she would never ever fall for someone like him, like her father, like her brother. Bahagyang ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano ba ang pinag-iisip niya? Of course, she wouldn't fall for him. Kailangan lang niya ng tulong sa oras na iyon at mabuti itong tao. Mabuting Samaritano na handa siyang tulungan. It was the only chance they would see each other. Pagkatapos niyon wala na. Tapos na, gaya ng kanyang ama at kuya. Ganon din siguro ang gagawin ng mga ito kung makakakita ng taong nangangailangan ng tulong. Nang parahin niya ang sasakyan nito at ibaba nito ang tinted na bintana ng kotse nito, ay nasilayan niya ang maamo mga mata nito. Parang may nagbulong sa kanya na mabuting tao ito. Hindi na niya kakailanganin ng lanseta at buhangin na dala niya bilang sandata. Basang-basa ka, Estela. Kung may extra clothes ka, mas mabuti siguro magpalit ka muna. Anito. Ha? Ngumiti ito. Pwede ka magpalit sa likod ng kotse ko.
Tinted naman ang bintana nun, walang makakakita sa'yo. Hindi niya alam kung bakit parang nabato-balani siya sa ngiti nito. Gusto niyang pagalitan ang sarili dahil sa ekstrangherong damdamin na umaalipin sa kanya. Bagay na hindi dapat maramdaman lalo na sa isang sundalong gaya nito. Marami na siyang nakilalang gwapong lalaki. Sa university pa lang kung saan siya nag-aral ng college ay marami ng gwapo roon kabilang na si Matthew, ang unang boyfriend niya. Mahigit 1 taon din ang naging relasyon nila ni Matthew, bago sila nagkahiwalay dahil sa ilang indifferences. Masyadong agresibo ito, bagay na hindi niya gusto. She was not conservative, but she was not liberated either. She didn't go for premarital sex, kaya nakipag-break siya rito. After him, hindi na muna siya nakipagrelasyon kahit maraming nanligaw sa kanya. Well, gwapo nga si Matthew pero iba ang karisma ng lalaking kaharap niya ngayon. He was very masculine. He was too young to be an army captain. Kung hindi siya nagkakamali, nasa late 20s lang ang edad nito. Physical activities were obviously a part of his life. His shirt is stretched tight across a broad chest, not too muscled but lean and taut. Ipinilig uli niya ang kanyang ulo. Bakit ba kung ano-ano ang pinag-iisip-isip niya? Kahit gaano ito kagwapo, kahit attracted siya rito, at kahit sabihin pang interesado rin ito sa kanya, isinasaalang-alang niya ang atraksyong nararamdaman niya rito. Sundalo ito at dahil doon ay kailangan niyang kalimutan kung ano man ang nararamdaman niya. Bahagyang ikiniling ni Victor ang ulo nito. Ayaw mo bang magpalit ng damit? Tanong nito. Muntik na siyang mapatalon sa pagkagulat. Oo nga pala, nilalamig na nga ako eh. Mabilis siyang tumalikod. Binuksan niya ang compartment ng kanyang kotse at kumuha ng pamalit na blouse at pantalon sa malaking backpack. Nang lingunin niya si Victor ay bahagyang nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Pumitlag ang puso niya. Gosh, why am I feeling this way? Bukas ang pinto ng kotse, pwede ka na magpalit. Anito bago tumalikod. Napalunok siya habang palapit sa kotse nito. Naalala niya ang kanyang ina. Ang sabi nito, ipagdarasal nito ang kaligtasan niya. Hetong at ibinigay agad ng Diyos sa kanya ang isang lalaking sumagip sa kanya mula sa miserableng kalagayan. Isang mabait na nilalang. Sa panahon ngayon, alam niyang hindi dapat basta-basta magtitiwala kahit kanino. Pero hindi niya maiwasang isipin na ligtas siya kay Victor Miranda. Para bang may nagbubulong sa kanya na hindi siya dapat mag-isip ng negatibo tungkol dito. Habang nagbibihis siya sa gitnang upuan ng kotse nito, nakasilip siya sa labas. Sa kinaroroonan ni Victor. Nakatalikod ito sa direksyon niya. Hindi niya napigilang umiti. Talaga palang gentleman pa sa panahon ngayon. Muli ay naalala niya ang kanyang ama at ang kanyang kuya. Natatandaan niya ang laging sinasabi ng daddy niya sa kuya niya noon na huwag magpapaiyak o mambabastos ng babae ang kuya niya dahil may kapatid na babae ito. Naisip niya, paano kaya kung hindi gaya ni Victor ang naparan niya? Paano kung masamang tao ito at ginawan siya ng masama? Kinilabutan siya sa isiping iyon. Habang nakatingin siya sa likod ni Victor, naisip niya na maswerte ang asawa o girlfriend nito. He really seemed a good man. Pero naisip din niyang kawawa rin ang asawa o girlfriend nito kapag minalas ito na magaya sa daddy at kuya niya. Itinoon na lang niya ang atensyon sa pagpapalit ng pantalon at blusa. Mabuti na lamang at hindi nabasa ang underwear niya. She didn't need to change them. She chose to wear a pair of pedal pusher and a loose shirt kapalit ng suot niyang nabasang pantalon at puting long sleeve blouse. Nang masiguro niyang okay na siya ay saka siya lumabas. Maputik ang kalsada at umaambon pa rin. Tapos na ako, sabi niya rito. Humarap ito sa kanya. Tumahip ang dibdib niya. He was half smiling. Sorry ha, nadumihan ang carpet ng kotse mo. Maputik ang sandals ko. Naisip niyang sabihin para mawala ang kabang umaalipin sa kanya. Kaba iyon na hindi dala ng takot kundi ng excitement. Excitement na hindi niya alam kung bakit niya nararamdaman. It's okay, maputik talaga dito kapag umuulan. Madaling tumaas ang tubig kapag malakas ang ulan pero madali ring bumaba. Anito, tara na? Tumango siya.
Palihim na bumuntong hininga siya dahil pakiramdam niya ay naninikip ang dibdib niya. May gusto ka bang ilipat na gamit sa kotse ko? Kung ihahatid kita sa lugar na sinasabi mo, dapat dala mo na ang gamit mo. Tumango uli siya. Kinuha niya sa compartment ng kotse niya ang backpack niyang punong-puno ng kanyang damit. Nang makita nitong malaki ang buhat-buhat niyang bag ay mabilis na lumapit ito sa kanya. Ako na, anito at kinuha mula sa kanya ang bitbit niyang bag. Hindi na siya nakatanggi ng kuhanin nito ang bag. Muling nabuhay ang kakaibang sensasyong naramdaman niya nang saglit na magdaiti ang kanilang mga braso. The same feeling she felt when she shook his hands with him. Gosh, what's happening to me? Inilagay nito sa likuran ng kotse nito ang bag niya bago siya nilingon. Wala na? Meron pa pero kaya ko na. Aniya bago niya kinuha ang carry-all niya sa passenger seat sa unahan ng kotse niya. Kinuha rin niya ang papel na nakapatong sa dashboard kung saan nakasulat ang address ni Tia Consuelo. Lumapit ito sa kotse niya. Siguraduhin mo lang na nakalak ang mga bintana. Huwag kang mag-alala. Hindi maaano yan dito. Mamaya kapag may signal na, tatawagan ko ang kaibigan ko para matow yan. Salamat. Sa halip na sumagot ay kinuha rin ito ang carry-all na bitbit niya at nauna na ito sa kotse nito. Let's go. Anito. Napalunok siya. She felt like she was starting to face the most exciting adventure of her life. She was with a stranger whom she felt she was safe with. Isang estrangherong parang kakakilala niya at magaan na agad ang loob niya dito. She was with a soldier, a profession of a man she must avoided to get involved with. Jesus, nababaliw na yata ako. Pagkahatid ni Victor sa kanya sa pupuntahan niya, wala siyang ibang ibig sabihin kundi thank you. Pagkatapos niyon ay aalis na ito. Iyon na ang magiging una at huling pagkikita nila. Unless, hihingin nito ang number niya. Gusto niyang murahin ang sarili. Bakit siya umaasa na hihingin nito ang numero niya at madurugtungan pa ang pagkikilala niyang iyon? She should remember he was a soldier. She swore never get involved with someone like him. Mayroon nang nanligaw noon sa kanya na sundalo. Inaanak iyon ng daddy niya. Ang ama niyon ay sundalo rin at kaibigan ng daddy niya. Una pa lang ay tinapat na niya ito na hinding-hindi siya maaaring umibig sa isang sundalo o pulis. Pero ngayong nasa tabi niya si Victor, kung ano-ano naglalaro sa isip niya. She even felt the strangest feeling in her life. It was the very first time she got attracted to a man she just met. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nila. Siya ang gumawa ng paraan para mabasag ang katahimikang iyon. Iniabot niya rito ang papel na may sulat ng address ni Tia Consuelo. Ito ang address na pupuntahan ko. Inabot nito iyon sa kabinasa. Dulong Ilaya, Sityong Manggahan. Anito. Hindi mo alam ang lugar na ito? Tanong nito sabay sulyap sa kanya. Naglayas ka ba? Tanong uli nito bago ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Hindi Aniya. Nagkamali lang ako ng liko kanina pero alam ko ang lugar. Anyway, admit na ngayon lang ako nakapag-drive papunta dito. Nagbus kami noon ng mami ko nung huling punta namin dito. Tapos sinundo kami ng pinsan niya. Siguro I was excited kaya ayun, naligaw ako. Isang maikling tawa ang pinakawalan nito bago nagsalita. Ang mga kabataan talaga ngayon, masyadong adventurous. Sabi nito sabay lingon sa kanya. Delikado para sa gaya mo ang mag-travel ng mag-isa. Agad niyang ipinaliwanag ang dahilan para hindi ito mag-isip ng negatibo sa kanya. Kailangan ko lang kasing makausap ang tiyahin ko kaya ako pinayagan ng mami ko. Saka gusto ko na ring magbakasyon. Muling sinulyapan siya nito. Galing ka sa Maynila? Tumango siya. At sabi mo'y pinayagan ka ng mami mo na umalis ng mag-isa. Samantalang ang layo-layo nitong kabanatuan. Kaya ko namang magbiyahe. Umulan nga lang at nalubak ang gulong ng kotse ko kaya nagkaaberya. Umiling-iling ito. Kahit na, delikado pa rin sa isang gayo mo ang umalis ng mag-isa. Anito, maraming gago sa paligid. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, sabi niya. Muli siyang sinulyapan nito. Really ha? Nakangiting sabi nito.
Sa halip na magsalita, inilabas niya ang lansetang nakasukbit sa bewang niya at ang bote ng buhangin mula sa bulusan ng suot niyang pantalon. Na magpalit siya ng damit kanina ay siniguro niyang naibalik niya sa pagkakasukbit sa bewang niya ang lanseta niya at siniguro din niyang nailagay niya sa bulusan ng ipinalit niyang pantalon ang maliit na bote ng buhangin. Ipinakita niya ang mga iyon kay Victor. Bago pa may mangyaring masama sa akin, sisiguruhin kong hindi makakaligtas ang taong iyon dito sa mga sandata kong ito. Isang pagak na tawa ang pinakawalan nito. Mabuti na lang at wala akong balak na gawan ka ng masama. Ayokong magkaroon ng gripo sa tagiliran at ayokong mabulag ng buhangin. Napangiti siya sa sinabi nito. Magaan ang takbo ng usapan nila. Hindi niya mawari kung bakit kagaan ang loob niya rito. Salamat ha, aniya. It was the best thing she could tell him. Lumingon ito sa kanya pero hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito. Gosh! He has the sweetest smile on earth. Lumilitaw ang malalalim na dimple sa magkabilang pisngi nito. Pati mga mata nito ay ngumingiti kapag ngumingiti ito. She would surely regret if he wouldn't ask for her number kapag naghiwalay sila mamaya. Muling ipinilig niya ang kanyang ulo sa kalokohang pumasok sa isip niya. Hindi akma ang panahon para mag-isip siya ng ganoon. Malay ba niya kung may asawa at anak na ito? Besides, sundalo ito. Yun ang dapat niyang itanim sa kanyang isip. Pagdating nila sa sitio Manggahan sa bahay ni Tia Consuelo ay bigla siyang nalungkot dahil wala roon ang tiyahin niya. Ayon sa napagtanungan nilang si Lino, nakatiwala raw ni Tia Consuelo sa niyugan. Nasa Baguio raw si Tia Consuelo dahil nanganak ang pamangkin nito. Baka raw sa makalawa o sa isang linggo pa ang balik nito. Parang gusto niyang maiyak. She traveled that far. Pagkatapos ay wala pala ang taong pakay niya. Wala ka na bang ibang kamag-anak dito? Tanong ni Victor sa kanya. Umiling siya. So, babalik ka na sa Manila? No choice, pero paano ang kotse ko? Kailangang makuha ko muna yon. May hotels pa ba rito? Meron, sa city proper. But don't expect na kasing ganda at kasing laki ng mga hotel sa Manila ang mga hotel dito. Okay lang, ang mahalaga may matuloyin muna ako ng 2 or 3 days. Bago ako umuwi pa, balik ako dito, baka sakaling narito na si Tia Consuelo. Kung tutuloy ka sa hotel o sa apartment, malaki ang magagastos mo. I really have no choice. Kailangan niyang tawagan ang mami niya para sabihin dito ang lahat. Nakahalukip-kip si Victor. Diretso ang tingin nito sa kanya mga mata. May proposition ako sa'yo kung okay lang sa'yo. Ano yun? You can stay in her house. Napamaang siya. Sa bahay niyo? Kung gusto mo lang naman. Nanay ko lang at isang katulong ang nakatira doon. Minsan 2 beses sa isang buwan lang akong umuwi. O kapag na-confine si nanay, napapadalas ang uwi ko. Ngayon nga nag-file ako ng 5 days leave para personal na maasikaso ko siya. Ang sabi kasi ng 2 ate ko, ayaw raw magpadala ni nanay sa hospital para sa weekly check-up niya. Anyway, kung 2 to 3 days lang naman, bakit ka pa uupa sa hotel? May sakit ang nanay mo? Agad na humanga siya sa pag-aalala nito sa ina nito. Mas nabigyan niya iyon ng pansin kaysa pagmamagandang loob nitong patuloyin siya sa bahay ng mga ito. Lumambong ang lungkot sa mga mata nito. May bara ang puso niya. Dahil mahina ang katawan niya para sa isang operasyon, hindi iyon ipinayo ng doktor. She's already 72. Nagkaroon din siya ng pneumonia. Iyon ang naging komplikasyon noong matagal siyang naratay sa hospital. Nagkaroon ng tubig ang baga niya kaya lalong humina ang resistensya niya. Pabalik-balik siya sa ospital. May diabetes din siya at mataas ang kolesterol niya kaya sabi ng doktor, prone siya sa atake sa puso. Since masyadong mahina ang puso niya, when she get a heart attack, it might be her end. Nalungkot siya sa narinig. Nagtapos ako ng pre-med, although hindi pa ako nagkaroon ng actual practice sa hospital. Curable naman ang pneumonia. Pwedeng tanggalan ng tubig ang baga. Pero kailangan talaga ng matinding pag-iingat dahil sa mga komplikasyon ng heart problem niya. Nagawa na sa kanya iyon pero talagang mahina ang katawan ni nanay. Ang sabi ng doktor noong huling check-up niya, lalong humihina ang katawan niya. Bumuntong hininga ito. Masyado kasing masipag ang nanay ko.
Mula nang mamatay ang tatay ko noong sanggol pa lang ako, si nanay na ang nag-asikaso ng sakahan namin. Hindi niya alam kung bakit naaaliw siyang makinig sa mga kwento nito. He seemed like a good son. Hindi pa man niya nakikita ang nanay nito at ang iba pang kapamilya nito. Nasisiguro niyang mabuti ang pamilyang pinagmulan nito just like hers. Yun nga lang, hindi nabuo pareho ang pamilya nila. Payag ka na? Sa amin ka na lang muna. May spare room naman sa bahay namin. Ngumiti siya. Sige. Bakit kaya gano'n na lang ang kabilis na nahulog ang loob niya rito? Kay gaan ang pakiramdam niya nang muli siyang sumakay sa kotse ni Victor. Nang dumaan sila sa pinag-iwanan nila ng kotse niya ay wala na iyon doon. Itatawag na lang daw ng kaibigan nito kapag maayos na ang kotse niya. Wala na ang kotse mo, nakuha na ni Bart. Siya yung nagte-text kanina. Kanina kasi sinubukan kong tawagan si Mami pero walang signal. May mga parte rito na mahina ang signal. Talagang ganoon dito. Marami kasing puno. Napaka-casual na lang pag-uusap nila. Bagay na nagpapagaan ang kanyang pakiramdam. Iniba niya ang topic ng usapan. Hindi ba nagtanong ang kaibigan mo kung kanino yung kotse? Tanong niya. Nagtanong. Ang sabi ko, saka ko na i-explain kung kanino. Alam kasi niyang madalang sa baryo namin ang may sasakyan. Ano ang sasabihin mo sa nanay mo? Sasabihin mo bang napulot mo ako sa daan? Tumawa ito ng malakas. Napulot? Ano ka, tuta? Natawa rin siya. Siguradong magugulat yon. I-explain ko na lang sa kanya ang lahat. Anito. Okay, sabi na lang niya. Sumilip siya sa labas ng bintana. Maaraw na. Wala na rin ang bakas ng mataas na tubig. Maputik nga lang ang kalsada. Gutom ka na ba? Maya-maya ay tanong nito. Nilingon niya ito pero agad din niyang binawi ang tingin dahil hindi niya kayang makipagtitigan dito ng matagal. Medyo. Tiningnan niya ang oras sa suot niyang relo. Pasado 1:00 na pala ng hapon. Don't worry, siguradong nakahanda na ang lunch sa bahay. Malamang na kanina pa naghihintay si nanay sa akin. Tinawagan ko siya bago ako umalis sa Maynila. Kaya more or less ay alam niya kung anong oras tayo makakarating sa bahay. Naabala kita ng matagal, baka nag-aalala na ang nanay mo. Sigurado yon, but it's okay. Sulit naman ang paghihintay niya dahil may kasama akong makakakwentuhan niya maliban sa kasambahay namin, na madalas ay ayaw makipag-usap sa kanya dahil nakukulitan sa kanya. Siguradong matutuwa yon. Alam kong kailangan niya ng makakausap. She ignored the uneasy feeling she felt inside. Hindi na niya kailangang itanong pa kung may asawa ito dahil siguradong wala base sa kwento nito. Girlfriend kaya? Gustuhin man niyang itanong iyon, wala siyang lakas ng loob. Baka kung ano pa ang isipin nito. They were not close yet. Isa pa, hindi siya dapat maging interesado sa aspetong iyon. Hindi napigilan ni Estela na mamangha ng pagkapasok ng kotse ni Victor sa mataas na gate na bakal. Ay makita niya ang malawak na solar at malaking bahay ng mga ito. Kung ikukumpara sa mga nadaanan nilang mga simpleng bahay, may tuturing na pinakamaganda ang bahay ni na Victor. Hindi man iyon mansyon ay malaki naman. Sa tingin niya hindi nalalayo ang laki at ganda niyon sa bahay nila sa Maynila. Mas malawak nga lang ang solar nila at may swimming pool. Pero maganda rin ang exterior ng bahay ng mga ito. Light blue ang kulay niyon, halatang bagong pintura lang kaya malamig sa mata. Sa main door ng bahay ay natanong niyang nakatayo ang isang matandang babae. She was thin and frail. Nasiguro niyang ito ang ina ni Victor. She smiled as the car approached the front porch of the house. Ipinarada ni Victor ang kotse sa front porch at agad na umibis. Lumapit ito sa ina, nagmano at saka hinagkan ang noo ng matanda. What she witnessed warmed her heart. Madalang na ngayon ang nagmamano sa mga magulang o kahit kaninong nakatatanda. At Victor's age, it was nice to know he did kiss the hand of his mother. To think na lalaki ito at sundalo pa. Hindi siya sanay na makasaksi ng ganoong kaugalian. Hindi siya pinalaki ng mga magulang niya na nagmamano sa mga ito o sa mga nakakatanda. How she wished she was practicing the same tradition. Magalang sila ng Kuya Steven niya, pero hindi sila naturuang magmano. Nakaramdam siya ng inggit at paghanga kay Victor.
Nag-alangan siya kung bababa na siya ng kotse. Nag-uusap pa ang mag-ina. Maya-maya ay tumingin sa unahan ng sasakyan ng ginang. Bahagyang nanliit ang mga mata nito na waring sinisilip siya o baka malabo ang mga mata nito. Noon niya ipinasyang bumaba. Lumapit siya sa mga ito. Ngumiti ang matanda nang makita siya. Victor? Siya ba ang sorpresa mo sa akin? Sa wakas, dininig din ng Diyos ang dalangin kong isama mo rito ang kasintahan mo. Napamaang siya sa narinig. Oh no! Napagkamalampas siyang girlfriend ni Victor. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sana itama ang akala ng matanda pero agad itong lumapit sa kanya at masayang niyakap siya. Welcome anak, Anito. Welcome sa aming pamilya, Anito. Napatingin siya kay Victor na mukhang natigilan din sa ginawa ng ina nito. Nay, si Estela ho. Pakilala ni Victor sa kanya sa ina nito. Bumitaw ang matanda mula sa pagkakayakap sa kanya. Estela ang pangalan mo? Maganda. Inilahad nito ang kanang kamay sa kanya. Magmano ka sa nanay anak. Lalo siyang napamaang. Tumingin uli siya kay Victor. Sumenya si Victor. Tumango ito. Nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Nagmano nga siya sa nanay nito. Then he mouthed some words as if he said, mamaya na ako magpapaliwanag. Nagmano siya sa matanda. It felt so good. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang damdamin niya sa mag-ina. Kung gaano kagaan ang loob niya kay Victor, ay ganoon din kagaan ang loob niya sa ina nito. Hinawakan ng matanda ang kamay niya. Nangingilid ang mga luha sa mga mata nito. Alam mo bang matagal ko nang inaasam-asam na isama ni Victor ang girlfriend niya rito para makilala ko? Matanda na kasi ako anak. May sakit pa. Siya na lang kasi ang anak kong wala pang asawa. Ang gusto ko, bago ako mawala rito sa mundo, makita ko siyang maayos ang kalagayan sa piling ng kanyang pamilya. Gusto kong bigyan niya ako ng apo. Maraming apo. Biglang humingal ito pagkatapos magsalita. Inakbayan ni Victor ang ina. Nanay, mabuti pa siguro magpahinga muna kayo. Gusto ko pang makipagkwentuhan kay Estela anak. Magtatagal pa naman siya rito, Nay. Marami pa kayong pagkukwentuhan. Hinaplos ng matanda ang mukha ni Victor. Ito ang pinakamagandang sorpresa mo sa akin, anak. Anito bago bumaling sa kanya. Estela, anak, sasamahan ka muna ni Victor para kumain. Mamaya mag-uusap tayo uli. Opo, Aniya. Ginagap nito ang kamay niya at bahagya yung pinisil. Welcome ka sa pamilya namin anak. Tawagin mo na lang akong Nanay Bising. Pero mas gusto kong nanay lang ang itawag mo sa akin. Bumaling ulit ito kay Victor. Hay nako Victor. Hindi na ako makapaghintay na sabihin sa mga kapatid mo na sa wakas may ipinakilala ka na ring girlfriend sa akin. Nay. O siya, pagtataboy nito sa kanila. Pumaroon na kayo sa komedor. Naroon si Marcia. Nang makita kong parating ang kotse mo, inutusan ko agad siyang initin ang ulam. Kaya ka pala natagalan, may kasama ka sa pag-uwi. Ngiti-ngiting sabi nito sa pagitan ng paghingal. Nang hawakan ni Victor ang siko niya ay iginiya siya patungo sa dining room, ay gumapang ang kilabot sa kaibuturan niya. Kanina pa siya kinikilabutan sa sinasabi ni Nanay Bising. Pero iba ang kilabot na dulot ng pagdantay ng kamay ni Victor sa kanyang balat. Pasensya ka na kay nanay. Bulong nito sa kanya. Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Ang bilis kasi ng pangyayari. Ang akala niya, ikaw ang sinasabi kong sorpresa nang tawagan ko siya kanina bago ako umalis ng Maynila. Pero ang tinutukoy kong sorpresa ay 5 days vacation leave ko. Pwede mo namang itama yun. Yeah, pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon. Nakita mo ba kung gaano siya kasaya kanina nang makita ka? Obviously, she liked you instantly. Nasa komedor na sila. Inalalayan siya nitong maupo sa isang silya. Adobong baboy, tinolang native na manok, at pritong tilapia ang nakahaing pagkain sa mesa. Hindi agad siya nakapagsalita dahil mula sa pintuan ng kusina ay bumugad ang medyo matabang babae. Ito marahil si Marcia,
ang kasabahay ni na Victor. Ipinakilala siya ni Victor dito. Manang Marcia, si Stella ho. Ngumiti ang babae sa kanya. Mabuti naman anak at nadalaw ka rito sa amin. Anito sa kanya bago ibinaba ang umuusok na bowl ng sinigang. Bumaling ito kay Victor. Kumain na kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni Ate Bising. Napilit ko na siyang kumain. Maiwan ko muna kayo, baka inaantok na si ate. Ihahatid ko muna siya sa kwarto niya. Salamat Manang, sabi ni Victor dito. Tumangulang ang babae. Sumulyap uli ito sa kanya saka lumabas na. Bumuntong hininga si Victor bago nagsalita. This is crazy. Anito bago inihilamos ang kamay sa mukha nito. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil ganon din ang nararamdaman niya. Kausapin natin siya ng masinsinan mamaya. Baka pwedeng ako na lang ang dumiskarte sa pagsasabi sa kanya. Alam mo kasi noon pa niya ako kinukulit na isama rito at ipakilala ang girlfriend ko sa kanya. Pero hindi mo naman ako girlfriend, aniya. Oo nga pasensya ka na ha. Hindi ko alam kanina kung paano pasusubalian ang akala niya. She was so happy and excited. It was my fault. Masyado kasi akong obsessed sa mabigyan lagi ng kasiyahan ng nanay ko. Nang makita kong masaya-siya kanina, hindi ko na naisip ang konsensya ng hindi ko pagtutuwid sa akala niya. Pero sigurado akong magagawa ko ring klaruhin sa kanya ang tungkol sa'yo. Hindi ko ginustong malagay ka sa alanganing sitwasyon na tulad nito. Parang mayroon siyang naramdamang munting kirot sa puso niya sa sinabi nitong iyon. Did he mean he didn't like her? Lalo naman ako, sagot niya. What he said touched her ego. Napatingin ito sa kanya. Alam ko, pero huwag kang mag-alala. Mamaya ay kakausapin ko si nanay. Tatansyahin ko lang ang lagay ng kalusugan niya. Dinampot nito ang bandehado ng kanin at sinalina ng kanin ang plato niya. Naglagay rin ito ng sabaw ng tinola sa isang soup bowl at saka ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay kumutsara ito ng adobo at inilagay sa gilid ng plato niya. Kain ka na muna, gutom na tayo pareho. His gestures warmed her heart. If only for his actions, she would take into consideration being a member of his family. Anyway, bakit ba yon ang naiisip niya? Gusto niyang kurutin ang sarili. Kahit pa nasagot ang tanong sa isip niya kung may girlfriend na ito, hindi pa rin pwede ang iniisip niya. Victor was a soldier. She should remember that. Ilang oras pala niyang nakikilala ito ngunit bakit gano'n na ang nararamdaman niya para dito. Nang magsimula silang kumain ay pansamantalang nawala ang bumabagabag sa kanya. She had to deal with the situation one step at a time. Pagod na rin siya. Kaya parang hirap siyang paganahin ang isip niya. Isang bagay lang ang sigurado niya. May hatid na saya sa puso niya ang mga pangyayari kahit pilit na tinututulan iyon ang kanyang isip. Pagkatapos kumain ni na Stella at Victor ay nahatid siya nito sa magiging kwarto niya. Katapat iyon ang kwarto nito. Ito pa mismo ang nagpalit ng bedsheet at pillowcases na gagamitin niya. Hindi niya alam kung tutulungan niya ito o hindi. Basta nakatayo lang siya sa pintuan, sa tabi ng dalawang bag niya na dinala rin ni Victor doon. Maya-maya ay pumasok siya at umupo sa sofang naroon. Hinayaan niyang nakabukas ang pinto. It was amazing how a military man whose body was strong and muscular and had a towering height performed one of the household chores. Mukhang sanay na sanay ito sa ginagawang pag-aayos ng bedsheet sa kama. Habang inaayos nito ang hihiga niya ay nagkukwento ito. Kung sa bagay, ang mga sundalong gaya nito ay well-trained sa ganoong gawain. The room itself was nice. Brass bed ang kamang naroon. Light yellow ang pintura ng mga dingding. Yellow rin ang kurtina sa bintana na may disenyo na malalaking sunflower. Sa isang sulok ay may dalawang built-in cabinets. May air conditioner ang buong kwarto. Ayon kay Victor, ang kwartong iyon ay guest room ng bahay. Noong maliliit pa kaming magkakapatid, yaris tabla at kawayan ang bahay namin. Nang makapagtapos kaming lahat na magkakapatid, ipinarenovate na ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at maganda ang buhay ng mga kapatid ko ngayon. Yung dalawang lalaki,
Sa Canada na nakasettle. Yung dalawang babae naman parehong may maayos na negosyo. Kahit paano nagbunga ng maganda ang pagsisikap ni nanay na itaguyod kami. She was impressed by what she heard about his family. Pero sa isang sulok ng isip niya ay may umuukil-kil na tanong. Was he giving her this information about his family? To give her access to belong to his family? Gusto niyang pakinggan ang kwento ng pamilya nito. In some reason he couldn't explain. She was interested to know more about this man. Lumingon ito sa kanya. Siguro you were born with a silver spoon in your mouth, kaya kapag ikinukwento ko sa iyo ang pinagdaanan naming hirap, baka hindi ka makarelate. Anito? Hindi naman. Simple lang ang buhay namin. Aniya. She wasn't ready yet to tell him about her family. Lalo na ang tungkol sa daddy at kuya niya. She wouldn't tell him she didn't want to get involved with the soldier. Umupo ito sa gilid ng kama at itinuloy ang pagkukwento. 5 kaming magkakapatid. Second year high school lang ang panganay namin nang mamatay ang tatay ko. Sundalo siya. Nabaril sa Mindanao. 3 buwang gulang pa lang ako noon. Pero habang lumalaki ako, nakita ko kung paano nagtrabaho si nanay para mabuhay kaming magkakapatid. Pinagsabay niya ang pagsasaka at pagtitinda sa palengke. Buhay pa ang tatay ko, nagtitinda na siya. Nang mamatay ang tatay namin, kinuha niya ang bukid namin sa dating sinasaka ng kamag-anak namin at siya na ang mismong nagsaka katulong ang 2 kuya ko. Kinilabutan siya. Namatay rin sa gyera ang tatay nito? Bakit ginusto mo pang magsundalo kung alam mong dahil doon kaya namatay ang tatay mo? Hindi ka ba natatakot na magaya sa kanya? Sa sulok ng kanyang puso ay may munting pag-aasam na sana ay nakilala niya ito ng may ibang propesyon. Kahit anong propesyon, huwag lang alagad ng batas. Naniniwala ako na lahat ng tao, hindi pa ipinanganganak, nakaguhit na ang kapalaran. Hindi porke namatay ang tatay ko sa gera, ganun din ang mangyayari sa akin. But to answer your question, talagang pangarap kong maging sundalo, maliit pa lang ako. Ayaw sana ni nanay. Pero sinabi niya sa akin na noong nabubuhay si tatay, lagi nitong sinasabi na gusto nitong magkaroon ng anak na sundalo. Wala namang hilig sa pagsundalo ang 2 kong kuya kaya ako na lang ang tumupad sa pangarap ni tatay at pangarap ko rin naman. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. What did they have to do something in common? Ang kuya niya sinundan din ang yapak ng daddy niya at sa kalaunan ay namatay rin ito. Bakit Estela? Tanong ni Victor nang mapansin ang pagiging tahimik niya. Umiling siya. Wala. Tumayo ito. Pasensya ka na. Masyado akong makwento. Mabuti pa'y magpahinga ka muna. Pupuntahan ko lang muna si nanay. Bebelo ako para masabi sa kanya ang totoo. Ngumiti siya. Sige. Agad niyang isinara ang pinto nang makalabas ito. Gosh, ano bang mahika mayroon ang taong iyon at ganito na lang ang nararamdaman ko. Hindi niya alam kung tama ang desisyon niyang pumayag sa proposisyon nito. Lalo pat iba ang akala ng ina nito tungkol sa kanila ni Victor. Pero habang pinapakiramdaman niya ang sarili, parang may nagbubulong na sa kanya na wala siyang pagsisisihan. Kung ang paniniwala ng nanay ni Victor na girlfriend siya ng anak nito ang nakakapagpaligaya sa madanda, willing siyang panindigan iyon. Hindi na niya igigiit kay Victor na itama ang maling akala ng matanda. Nang puntahan ni Victor ang kanyang ina sa kwarto nito ay nadatnan niya itong nakasandal sa headboard ng kama nito habang nakapikit. Pero nagmulat ito ng mata ng marahil ay maramdaman itong may lumapit dito. Nang makita siya ay ngumiti ito. Pagkatapos ay sinenyasan siyang lumapit dito. Agad siyang lumapit dito. It broke his heart to see her feeling weak. Tuwing nakikita niya ito sa ganoong kalagayan ay naaalala niya ang todong pagtatrabaho nito ng mga bata pa sila. Now her frail body showed the past sufferings from hard life. Ang bunso ko. Paglalambing nito. Hinawakan niya ang kamay nito. Nay, tumawag si Ate Mercy sa akin.
Ayaw mo raw magpadala sa doktor kaya ako umuwi. Huminga ito ng malalim. Paulit-ulit lang naman ang sinasabi ng doktor. Alam ko na yun lahat. Pero Nay, weekly ang check-up nyo dapat. Kapag na-o-hospital ako, lalong nanghihina ang pakiramdam ko. Pinisil nito ang kamay niya. Tanggap ko naman na anak na hindi na ako magtatagal. Nang hilakbot siya sa sinabi nito. Nay, ayokong maririnig na sinasabi mo yan. Mabubuhay ka pa ng matagal. Alam kong dininig na ng Diyos ang panalangin ko. Natupad na ang lahat ng gusto ko. Maayos na kayong lahat. Ibig kong sabihin magiging maayos na rin ang lagay mo. Ang gusto ko lang naman ay makita kong may pamilya ka na bago ako mawala. Ngumiti ito. Mukhang mabait si Stella, maganda pa. Sigurado ako maganda at magiging gwapo ang mga anak ninyo. Nay, iyon nga ang hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kamay nito. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang patagalin pa. Yayain mo na siyang pakasal. At bilisan niyo ang paggawa ng baby para kahit isang apo ako sa'yo, may makita ako at malagaan man lang. Nay, please. Pumikit uli ito. Napapagod na akong magsalita, anak. Mamaya na uli tayo mag-usap. Gusto ko munang magpahinga. Mamaya gusto kong makita uli si Stella. At ang gusto ko nga pala, magsalo-salo tayo sa birthday mo. Si Stella ay isang magandang regalo ng Diyos para sa'yo, para sa akin. Sabi nito. O siya, puntahan mo na si Stella. Asikasuhin mo siyang maigi. Kung hindi lang ako hinihingal, gusto ko pa sana siyang kausapin ng kausapin. Hindi na siya sumagot. Hinayaan niyang magpahinga na ito. Hinaplos niya ang payat na braso nito at hinagkan ang kamay nito. Paano ba niya ipapaliwanag dito na mali ang akala nito tungkol sa kanila ni Stella? Siguradong masasaktan at madedepress ito kapag nalaman nitong hindi niya girlfriend si Stella. And he wouldn't want to see her depressed dahil lalong manghihina ito. Ang gusto niya ay palagi itong masaya. At gagawin niya ang lahat mapasaya lamang ito. Kaya nga nasaktan siya na makipaghiwalay si Joanne sa kanya at magtungo ito sa Amerika. He was ready to start a family then. Subalit bigla na lamang itong nakipaghiwalay sa kanya. Kung nagkatuluyan sila ni Joanne, malamang na may mga anak na sila. Masaya na sana sila ngayon lalo na ang kanyang ina. Pero mataas ang pangarap ni Joanne. Wala sa bokabularyo nito ang manirahan sa liblib na probinsya. Kaya nga nang alukin niya ito ng kasal, tahasang tumanggi ito. When she broke up with him, pakiramdam niya hindi lang ang puso niya ang nawasak. Nasira din ang pangarap niyang bumuo ng pamilya at mabigyan ng kasiyahan ang kanyang ina. Bilang bunso, pakiramdam niya ay siya ang may pinakamalaking responsibilidad para itaguyod ang kanilang ina. Ang kanyang magiging asawa ang magiging katuwang niya sa pagtupad niyon. He thought of Stella. Isa itong estranghero. Kaninya lang ito nakilala. Sa loob ng ilang oras na magkasama sila at magkausap, parang kilalang-kilala na niya ito. God knew he was attracted to her but he didn't have the right to pursue her. Ni hindi niya alam kung may nobyo ito. But he couldn't hurt his mother. Ngayon lang uli niya ito nakitang masaya na ganoon. Ang inakala ni Stella na malilinawan ang maling akala ni Nanay Bising ay hindi nangyari. Nakiusap si Victor sa kanya na habang hindi pa ito nakakakuha ng magandang tiyempo ay magpapanggap muna silang magkasintahan. Pangatlong araw na niya sa bahay ng mga ito. Dahil hindi pa rin naaayos ang kanyang kotse na nagkadiperensya ng matagal na nalubak at nababad sa tubig baha ay hindi na siya nakaalis. At sa ilang araw na pananatila niya roon ay napalapit na rin ang loob niya kay Nanay Bising. Napaniwala nila ito na magkasintahan sila ni Victor. Don't worry. Sa harap lang naman ni Nanay tayo aaktong magkasintahan. Ani ni Victor nang minsang magkasabay silang mag-lunch. Sana maiintindihan mo ako. Anito.
I understand. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Maliit na bagay lang iyan, ipagkakait ko pa ba? Aniya, sa totoo lang masaya siya sa ginagawa nila kahit papalabas lang nila iyon. Kaya lang sa tingin ko ay hindi na lang kay Nanay Bising tayo magkukunwari. Kanina, narinig ko siya nakausap sa cellphone ng isang kapatid mo. Ikinuwenta niya ang tungkol sa atin. Si Ate Mercy yun. Tumawag nga rin siya sa akin. Sinabi mo ba na palabas lang ang lahat? Umiling ito. Pumitlag ang kanyang puso. Bakit hindi? Madaldal si Ate Mercy. Kapag sinabi ko sa kanya ang totoo, siguradong makakarating iyon sa iba ko pang kapatid at pamangkin. At lalong masama ay baka makarating iyon mismo kay nanay. Parang lalong naging komplikado ang lahat. Marami na tayong niloloko. Una ang nanay mo, tapos ang mga kapatid mo. Pati yung mga kakilala ng nanay mo na nakausap niya kahapon sa ospital. Sinabi niyang mamanugagin niya ako. Pati sa doktor, sinabi niyang malapit na raw tayong ikasal. Sabi niya, sinamahan kasi nila ito ni Victor na magpa-check up kahapon. Pero hindi na sumama ang lalaki sa loob ng klinika. Tapos sa simbahan noong hapong nagsimba kami, lahat ng nakakasalubong namin ay sinasabihang girlfriend mo ako. Tinitigan siya nito. Nababother ka na ba? Umiling siya. Hindi naman. Ikaw siguro ang dapat mabother. Baka may prospect ang ligawan dito sa inyo. Siguradong hindi ka nasasagutin kapag nalaman niyang may girlfriend ka na. Tumawa ito. Kung may gusto akong ligawan na taga rito, sana noon pa. Anito habang titig na titig sa kanya. At kung may magugustuhan man ako, hindi talaga pwede kasi may girlfriend na ako. Nakatitig sa mga mata niyang sabi nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Alam niyang siya ang tinutukoy nitong girlfriend nito. Pero dapat ba siyang kiligin? Kunwaring girlfriend lang naman? Yeah, kunwari. Sagot nito bago nagpakawala ng buntong hininga. Maya-maya ay tahimik na ito. Natahimik din siya. Sa maikling panahong inilagi niya sa bahay ng mga ito, panatag ang kanyang kalooban. Ilang beses na niyang nakausap ang mami niya at hindi naman ito nag-aalala sa kanya. Pahapyaw niya ang kinuwento rito ang tungkol sa mabuting pamilyang kumupkop sa kanya. Pag-uwi niya ay saka na lang niya ikukwento rito ang lahat-lahat. Sa ngayon gusto muna niyang samantalahin ang sayang nararamdaman niya. She really felt she belonged to Victor's family. Pagkatapos nilang muling ipa-check up si Nanay Bising ay namasyal sila sa bayan. Pagdating ng hapon ay nagsimba sila. Masayang masaya siya. Stella? Nilingon niya si Victor. May sinasabi ka? Mukhang napakalalim ng iniisip mo. You were smiling. May naisip lang ako. Naaalala ko lang ang mami ko. Mami mo o boyfriend mo? Tanong nito. Matamang nakatitig ito sa kanya. Bumilis ang kabog ng dibdib niya. Boyfriend? Hindi ah. Wala kang boyfriend? Tanong nitong hindi inaalis ang pagkakatitig sa mga mata niya. His deep brown eyes seemed to penetrate her very soul. Wala, sagot niya. Ngumiti ito. Ako? Di ba boyfriend mo ako? Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi nito habang pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Puro kabiro. Nasabi na lang niya. Kung sa bagay, kung may boyfriend ka na, I'm sure hindi ka niya papayagang magbiyahe ng mag-isa. If I were your boyfriend, never kitang papayagang umalis nang hindi ako kasama. Having a boyfriend is out of my agenda. Pilit niyang sinisikil ang kanyang damdamin para dito at pilit niyang iginigiit sa kanyang sarili na hindi siya dapat umibig sa isang sundalong gaya nito. Pero mas mabuti nga siguro na nabanggit niya na wala sa plano niya ang umibig. Bakit? Dahil ba sa pangarap mo? Yeah, naikwento ko na rito na itutuloy niya ang pag-aaral ng medisina.
Nakakahiya naman sa mami ko na kailangan pa niyang ibenta ang lupa namin para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Tapos hindi ako magseseryoso. Ngumiti ito. Hanga ako sa mga babaeng may mataas na pangarap sa buhay. May lungkot sa mga matang sabi nito. Birthday ko bukas. Pag-iiba nito ng usapan. Napamaang siya. Birthday mo? May 30th birthday. Ganun ba? Happy birthday. Darating ang mga ate ko kasama ang pamilya nila. Gusto ka raw nilang makilala. Ha? Obviously, naidaldal na ni Ate Mercy kay Ate Isabel ang tungkol sa'yo. Tumawag din si Ate Isabel kanina. Excited na umuwi rito. My God, paano na ngayon? May pag-aalala sa mga mata nito. Am I giving you too much pressure? Sino bang hindi mape-pressure sa ganito? Mahirap kayang umarte. Yun ngang hahawakan pa lang nito ang kamay niya sa harap ng nanay nito ay para na siyang hihimatayin. Paano pa kaya kung kaharap na niya ang mga kapatid nito? Only God knew the possible consequences that would happen next. Stella, nape-pressure ka ba? No, I'm okay. Ngumiti ito. Good. Baka may ibang relatives din kaming darating bukas. Siguro kailangan na lang nating pag-igihan ang pag-arte natin. Anito. Was he kidding? Mamaya samahan mo akong mamili sa bayan ng panghanda. Tingnan na rin natin kung naayos na ang kotse mo. Sige. Gosh, bakit ganoon kabilis ang tibok ng puso niya tuwing kausap niya si Victor? Magmula nang tumuloy siya sa bahay ng mga ito ay ngayon lang uli sila magkasamang lalabas ng sila lang. Kapag nasa bahay naman ito ay busy ito sa pagkumpuni ng kung ano-ano. Nang nagdaang araw inalis nito ang mga tuyong dahon sa bubong at alulod ng bahay. Kaninang umaga naman ay nagmower ito ng mga damo sa bakuran sa harap ng bahay. Nakahubad ito ng pang-itaas habang nagmamower ito. Hindi niya napigilang mapalunok nang lapitan niya ito para bigyan ito ng juice. Dapat maging maalaga ka sa aking anak. Naalaala niyang sabi ni Nanay Bising sa kanya kahapon. Huwag mo kaming intindihin ni Marcia. Pwede kayong maglambingan ni Victor kahit nariyan kami. Sabi pa nito bago sinundan ng tawa. Muli siyang kinilabutan pagkaalala niya sa sinabing iyon ng matanda. Hindi na nga niya binanggit iyon kay Victor dahil baka kung ano pa ang sabihin nito. Habang papunta na sina Estela at Victor sa grocery store sa bayan ay masaya silang nag-uusap. Itinuro pa nito sa kanya ang bukid ng mga ito na sinasaka raw ng mga kamag-anak ng mga ito nang madaanan nila iyon. Maliit lamang ang grocery store na pinuntahan nila. Hinayaan siya ni Victor na mamili ng mga gagamitin niya sa ilulutong spaghetti at salad. Nagpresenta kasi siya na siya na ang magluluto. Sa meat section nagpunta si Victor para mabilis silang matapos. Nang makuha niyang lahat ang dapat bilhin ay nagtungo na siya sa counter tulak-tulak ang pushcart. Naroon na si Victor. May kausap itong babae. Napasimangot siya nang makitang maarteng hinampas ng babae ang balikat ni Victor. Maganda ang babae, medyo maliit nga lang. Marahil ay nasa 30 na ang edad nito. Maya-maya ay hinawakan ng babae ang braso ng binata. Lalo siyang nainis ng tila ayaw na nitong alisin ang kamay sa pagkakahawak sa binata. Lumapit siya sa mga ito. Nang makita siya ni Victor ay ngumiti ito at agad siyang sinalubong. Ito na ang nagtulak ng pushcart na dala niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang bahagyang pagtaas ng isang kilay ng babae habang pinapasadahan nito ng tingin ang kabuuan niya. Estela, this is Marie. Marie si Estela. Pagpapakilala ni Victor sa kanila ng babae. Si Marie ang may-ari nitong grocery. Kabatch ko siya noong high school. Hi, pinilit niya ngumiti. Hello, hindi ngumiti na ganting bati nito. Agad nitong ibinaling ang tingin kay Victor. May kasama ka pala. Tumango si Victor. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng inis. Parang gusto niyang dugtungan ni Victor ang pakilala nito sa kanya. Gusto niyang sabihin nito kay Marie na girlfriend siya nito.
Girlfriend. Kung sa bagay, bakit naman ito gagawin iyon samantalang sa harap lang ng ina at mga kapatid nito sila kailangang umakto at magpanggap na magkasintahan? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Siya nga pala, Victor. Nagpaplano kami ng reunion para sa batch natin. Darating yata si Joanne, sabi ni Marie. Bahagyang natigilan si Victor. Darating siya? Bakit? Hindi mo pa rin ba siya nalilimutan? Ani ni Marie bago sumulyap sa kanya. Hindi niya alam kung bakit parang may karayom na tumusok sa puso niya. Hindi niya kilala ang Joanne na iyon at hindi rin niya totoong boyfriend si Victor kaya hindi siya dapat maapektuhan. Inabala na lang niya ang sarili sa paglalagay ng kanyang pinamili sa cash counter. Nang nasa kotse na sila ay tahimik si Victor. Hindi na rin siya nagsalita. Ipinagpalagay niyang may iniisip lang ito. Bagay na nagpapabigat ng kanyang damdamin. Naiinis siya sa kanyang sarili. Why was she so affected? Umalis si Manang Marcia kaya si Estela ang nagluto ng hapunan nila. Nagpresenta siya na siya na ang bahala sa paghahanda ng hapunan nila. Gusto niyang patikimin si Nanay Bising ng specialty niyang sinigang. At syempre, pati na rin si Victor. Palibhasa mahusay magluto ang mami niya at ang pagluluto ang bonding moments nilang mag-ina. Nakahiligan na rin niyang magluto. Abala siya sa pagbabalat ng labanos nang pumasok si Victor sa kusina. Agad sumikdo ang dibdib niya nang magtama ang mga mata nila. Ang swerte ko talaga, anito bago hinila ang isang silya at umupo roon habang pinapanood siya sa kanyang ginagawa. Bigla tuloy siyang na-conscious. Swerte saan? May nurse na ang nanay ko, may cook pa kami. Nakangiting wika nito. Ngumiti rin siya. May maitutulong ba ako? Itinulak niya sa harap nito ang isang tali ng sitaw. Putol-putulin mo yan. Tumalikod siya para silipin ang pinapalambot niyang karne. Pagbalik niya ay napasulyap siya kay Victor. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang nakatitig ito sa kanya habang nagpuputol ng sitaw. Bakit? Tanong niya. Umiling ito bago ngumiti. Wala. I'm just amazed. Amazed of what? Of you. Of what you're doing. Kung titingnan ka mukhang wala kang alam sa buhay. Pero ang totoo ay marami ka palang alam gawin tulad ng pagluluto, paglilinis at iba pang gawaing bahay. Iyon ba? Tinuruan ako ng mami ko. Ang swerte ng mapapangasawa mo, Anito. Napamaang siya. May nasabi ba akong mali? Wala. Pasensya ka na. Baka nakukulitan ka na sa akin. Tumayo ito. Tapos na itong sitaw, aalis muna ako at baka naabala na kita. Hindi, wag kang umalis, biglang sabi niya. She wanted him to stay. She wanted to talk him all the time. 2 araw na lang ang nalalabi sa bakasyon nito. Baka bumalik na rin siya sa Maynila sa makalawa dahil matatapos na ang pag-aayos sa kotse niya. Mamimiss niya ito. Gosh, ayaw na niyang isipin pero yon ang binubulong ng puso niya. Tumingin ito sa kanya. Yung kangkong pakihimay mo na rin, agad na sabi niya. Sumunod naman ito. Maya-maya pa ay kaswal na uli ang pag-uusap nila. Naging normal na rin ang tibok ng puso niya. Marami na silang napag-usapan gaya ng mga kapatid nito at mga pamangkin. She thought she was beginning to know him better through his stories. Masaya ang pamilya namin kapag nagkakasama-kasama kaming lahat. 2 years ago, umuwi ang 2 kuya ko kasama ang mga pamilya nila galing Canada. Masayang-masaya noon si nanay. Pero 2 days pagkaalis nila ay nagkasakit si nanay. Na-confine siya sa hospital. Doon na nagsimulang lumala ang sakit niya at pabalik-balik siya sa ospital. Pagkukwento nito. At ang isa sa mga dahilan kung bakit kinukulit niya ako na mag-asawa na ay para daw magkita-kita uli kaming magkakapamilya. Dahil kapag kasal ko na ay siguradong uuwi uli ang mga kuya ko. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Tumalikod siya at inuhulog ang gabi sa kaserola ng niluluto niyang sinigang bago siya nagsalita.
Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa? 30 ka na pala, aniya. Natawa naman ito ng mahina. It's not that easy. Bakit naman? Wala eh. Wala ka talagang girlfriend? Aniya. Kahit sinabi na nito noon sa kanya na wala itong girlfriend, hindi siya ganoong kumbinsido dahil gwapo na ay mabait pa ito. Umiling ito. Kung mayroon, hindi na kita inalok na magpanggap na maging girlfriend ko. Anito. Bakit? Kumunot ang noon nito. Anong bakit? Bakit wala kang girlfriend? Marami namang babae dyan. Dito lang sa lugar nyo, marami ka nang pwedeng ligawan at ipakilala sa nanay mo. Muling natawa ito. Kapag nagmahal ako, gusto ko ay totoo. Ayoko nang may pagkukunwari. Gusto ko kapag nagka-girlfriend uli ako, yung siguradong sa kasalan na mauuwi. Sabi nito habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Parang tinambol ang puso niya sa narinig. I may not be that woman. Tumalikod ulit siya at hinaluhalo ang niluluto niya. Parang hindi ka panipaniwala na may lalaki pa ngayon na katulad mo. You can always have flings. Aniyang nilingon ito. That kind of relationship is not my cup of tea. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Pigilang hiningang muling ibinalik niya ang tingin sa niluluto niya nang maramdaman niyang nasa likuran na niya ito. His nearness made her shiver. His skin radiated heat. His masculine scent brought a cascading sensation through her. Sinilip nito ang niluluto niya. Mukhang masarap ah. Patikim nga ng sabaw. Sumandok siya niyon at inilapit sa bibig nito. Bigla ang pagragasa ng sensasyon sa kanyang kaibuturan. Nang hawakan nito ang kamay niyang may hawak na sandok at humigop ito ng sabaw. Sarap! Anito. Napalunok siya. Tama ba ang asim? Nagkandautal na tanong niya. Nag-thumbs up ito. Perfect! Nag-init ang mga pisngi niya. Sobra ka namang mambola. Tinalikuran niya ito at inhulag ang iba pang sangkap niyon. Nakahalokip-kip na sumandal ito sa kitchen counter habang nakatingin ito sa kanya. Isa ako sa iilang lalaki sa mundo na hindi marunong mambola. Kung gawain kong mambola, baka marami na akong naging girlfriends. Ilan ba ang naging girlfriends mo? Tanong niyang hindi makatingin dito. 2, sagot nito. I dated a few after the 2 relationships pero hindi na lumagpas pa roon. Saglit niyang sinulyapan ito. 30 ka na bukas, dapat maghanap-hanap ka na. I can't do that right now. Magagalit ang nanay ko dahil ang alam niya, ikaw ang girlfriend ko. Iminulat niya kaming magkakapatid na lalaki na huwag mananakit ng damdamin ng mga babae. Napalunok siya. He was like her father. Pero hindi naman totoo yung sa atin. At least kapag nalaman niya ang totoo sa atin, meron ka agad ipapakilala sa kanya. Sumeryoso ang mukha nito. Ayaw mo na ba? Umuurong ka na ba sa kasunduan natin? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang eventually ay malalaman din niya ang totoo. Kapag bumalik na ako sa Maynila, paano na? Magtataka at makakahalata na iyon, di ba? Tumango-tango ito. Yeah, right. Pero sa ngayon, huwag muna nating alalahanin ang mga hindi pa nangyayari. Kung okay lang sa'yo, 2 more days, 3 perhaps. Kasi baka maiwan pa kita rito ng 1 o 2 araw habang hindi pa nare-repair ang kotse mo. Tumango na lang siya. Gusto niyang isigaw rito na ngayon pa lang mamimiss na niya ito. Napapansin ko, marami ka nang alam sa family ko at sa buhay ko. Ako wala pang alam sa'yo maliban sa mami mo at sa pangarap mong maging doktora. Ayoko kasing maalala ang pangit na bahagi ng buhay ko. Pero sige, ikukwento ko sa'yo. I lost my father when I was young and my brother when I was in college. Then let's talk about it after dinner. Maliwanag ang buwan ngayon. Masarap magkwentuhan sa ilalim ng puno ng kaimito sa backyard. Nakita mo ba yung duyan na nakasabit sa pagitan ng 2 puno ng kaimito? Oo. How about a date tonight? Sa duyan sa ilalim ng puno ng kaimito. Hindi niya napigilang mapangiti. Date? He was asking her for date? Ngumiti rin ito.
Kwentuhan lang, gusto kong makilala ka ng husto. Remember, girlfriend kita sa mata ng nanay ko at bukas ay birthday ko at darating ang mga kapatid ko. We better know each other well. Tinaas nito ang 2 kamay. I promise to be gentle. You can always trust me. Sampalin mo ako kapag may hindi ka nagustuhan sa kilos ko. Tumawa siya. Ang OA mo naman. She knew she could trust him. Wala na isa mang pangyayari na nag-take advantage ito sa kanya. He always put a distance between them. Iyon marahil ang dahilan kung bakit mas lumalim ang atraksyong nararamdaman niya para dito. He seemed so distant yet she could feel he somewhat cared for her. Hindi ka pa pumapayag sa date na hinihingi ko. Sige, saduyan sa ilalim ng puno ng kaimito. What time? 8:00. Ako na ang maghuhugas ng pinagkainan natin mamaya para makapag-prepare ka sa date natin. Nakangiting sabi nito. Prepare? Anong dapat i-prepare? Wala nga akong dalang evening dress eh. Pagsakay niya sa biro nito. Tumawa ito. Kidding aside, ako na lang ang maghuhugas mamaya. Nakakahiya na sayo. Baka sabihin mo nagte-take advantage ako sayo. Okay lang yon, libre naman ang pagtira at pagkain ko rito. Pero kung mapilit ka, go ahead. Hindi na ako makikipagtalo. Ako na lang ang maghahatid kay Nanay Bising sa room niya mamaya para mapainom na rin siya ng gamot. Pero baka medyo malate ako sa date natin dahil sasamahan ko pa siyang manood ng DVD. May binili kaming bagong tape, yung pelikula ni Vilma Santos na In My Life. Paborito pala niya si Ate V eh. Saglit lang naman at makakatulog na siya agad. Napahinto siya sa pagsasalita na makitang nakatitig ito sa kanya. Salamat. Saan? Sa lahat, pinapasaya mo ang nanay ko. Wala yon, wala ang mami ko kaya kapag kasama ko ang nanay mo, ay para na rin kasama ko ang mami ko. Naiilang siya sa pagtitig nito kaya pinatay na niya ang stove. Okay na ito. Pwede na tayong kumain. Tawagin mo na si nanay, ihahanda ko na ang mesa. Aniya bago ipinunas ang kamay na suot sa kanyang apron. Pigil na pigil ni Victor ang sariling hawakan ng mga kamay ni Estela. Gusto niyang yakapin ito. Hindi niya maintindihan ang damdaming lumulukob sa puso niya. It was not simple appreciation of what she was doing to her mother that touched and amazed him. It was she herself. Hindi pa man ito naiikwento sa kanya ang buhay nito, alam na niyang may mabuti itong kalooban. And he couldn't wait to hear her story. He couldn't wait for their day to come. Naipilig niya ang ulo niya. Kung maaari lang niyang sabihin dito na tototohanin lang nila ang lahat. Bago pa kung ano ang maisip at magawa niya ay lumabas na siya ng kusina at tinungo ang kwarto ng kanyang ina. The dinner went well. Pinuri ng nanay niya ang masarap na sinigang ni Estela. Naparami ang kain ko Anito. Napakaswerte ng anak ko sa'yo, iha. Hindi ka lang maganda, magaling ka pang magluto. Namula ang mga pisngi ng dalaga. Gustong gusto niya ito kapag nagbablush ito. Napakaganda talaga nito. Kailan ba balak niyong magpakasal? Biglang tanong ng nanay niya. Nagkatinginan sila ni Estela. Bago pa lang po ang relasyon namin ni Victor. Mas mabuti po kung kikilalanin muna namin ng mabuti ang isa't isa bago kami magpakasal. Anyway, hindi naman po kami nagmamadali. Safe answer sa loob-loob niya. Nay, darating din tayo dyan. Kahit naman hindi kami magpakasal ni Estela, dito na muna siya sa atin titira para maalagaan niya kayo. Iyon na nga mas maganda kung magpakasal na kayo para maging legal ang pagtira niya rito sa atin. Ano na lang ang iisipin ng pamilya niya at ng mga tao kapag nasa iisang bubong kayo nang hindi pa kayo kinakasal. At saka gusto kong malagay na kayo sa tahimik para kahit pumanaw man ako panatag ang loob ko. Humihingal ito sa pagsasalita. Bumakas ang pagkabahala sa mukha ni Estela. Hinawakan naman niya ang kamay ng kanyang ina. Pag-uusapan ho namin, aniya. Nay, magpahinga na muna kayo. Ihahatid na kayo ni Estela sa kwarto nyo. Ako na ang maghuhugas ng plato. Hay, mabuti pa nga. Gusto ko na nga mahiga at sumasakit ang dibdib at likod ko. Anito.
Inalalayan niya itong tumayo. Tinanguan niya si Stella bilang paghingi ng paumanhin at pangunawa sa sinabi ng nanay niya. Tumango naman ito, tandang nakakaunawa ito. Sinundan niya ng tingin ang dalawa habang palabas na ang mga ito sa komedor. He liked seeing the two women together. Hindi niya akalaing sa loob ng maikling panahon ay mahuhulog ang loob niya kay Stella. Kung sa bagay, kahit sinong lalaki siguro, hindi imposibleng magkagusto sa isang gaya ni Stella. Damn, mahal na nga yata niya si Stella. Excitement grew inside him but he also felt fear. Paano kung i-reject nito ang nararamdaman niya kapag nagtapat siya rito? Pumikit siya ng mariin. It was too early to think about it. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.